Eto mga kapatid, aabot na raw ng June 30 ang supply ng langis sa bansa. Sabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos after niyang makausap si Ramon Ang na may-ari ng Petron. Sinabi yan ng Pangulo kasunod nga po ng pagdating sa bansa ng nasa 800,000 barrels ng crude oil. Yung iba dyan galing Singapore, tama ba? Tapos yung karamihan galing sa Russia, parang 700,000 yung galing sa Russia. Handa naman daw ang Petron Corporation, sabi ni President Ramon Ang, na ibenta sa gobyerno yung major stake niya. Kung sa tingin daw ng gobyerno, mas magiging maganda ang pagpapatakbo nila sa oil company. Tiniyak din ng negosyante na hindi sila mananamantala sa gitna ng krisis. Willing pa raw siya na babaan ang kita ng oil company. Pero si Palace Press Officer Claire Castro iginiit na hindi talaga oil crisis o wala talagang oil crisis sa bansa kung hindi energy emergency lamang. Kaya nga raw, nakikipag-usap ang gobyerno sa mga bansang hindi depende sa supply mula sa Middle East para hindi umabot sa worst case scenario. Actually, ang pinaguhugutan nito yung explanation kahapon ni Regine na yung nangyari nung 1970s. Gaano tayo kalayo mula doon sa energy lockdown? How far are we from that? So, kayo sinasabi ng Malacanang kanina, as of the moment, wala pang ganyan. Pero ngayon pa lang yun. Di natin kasi alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Kasi di ba kung matatandaan natin nung 1970s dahil dun sa shortage. Hindi naman natatandaan yun. Hindi pa ako pinapanganak nun. Binabasa ko lang to sa mga nakatala sa kasaysayan. No, si Bok pa lang actually yung buhay ng mga panahon na yun. Pero hindi ko rin natatandaan yun. Yung nagkaroon daw ng mga fuel rationing, tapos yung sa New Zealand Nakita ko nagkaroon nga pa yun ng sa USL. 'di ba? Meron pang carless days na pinatupad sa New Zealand dahil nga doon sa pagtitipid nila sa paggamit ng petrolyo. So, ang tanong diyan kanina sa Malacanang, gaano kalaki yung possibility na may experience natin ngayon yan considering yung nangyayaring crisis sa Middle East? Sabi nila, as of the moment, hindi pa natin nakikita yung mga energy lockdown na ganyan. Kaya nga daw kinakausap yung mga countries na pwedeng maging alternative source ng energy natin para hindi tayo umabot sa worst case scenario. But again, nakikita naman natin kung ano nangyayari. Pinapaganda yung pangalan, lockdown, rationing. O rationing. Ayun, kinatatakutan ko. Diba yun yung concern ni Chiki nung isang araw pa eh. Ang lockdown parang pandemic, hindi ka pwedeng lumabas. Ang rationing, ito lang ang pwede mong gamitin na bilhin. Yes. Parang mas nakakatakot yun. Mas irarasyon sa'yo. Oo, Ito irarasyon lang yung sa'yo. supply natin ng petrolyo pagkasahin mo yan. Although interesting, kanina sinasabi ni Ramon Ang na kung halimbawa daw 100% yung naibibigay sa atin ngayon, kahit na 35% ng petrolyo yung maihatid sa atin, gagana pa rin daw yan. Meron siyang sinasabi na gano'n. Parang, okay, pero hindi pa rin siya 100%. Pero para sa kaalaman mo, ay ni-research ko rin yung sa SUV mo, 80 liters din siya. Sabi ko na eh. Pareho pala kayo mga mega SUV. pareho pala Ako, kami. 40 lang yung sa akin. Ano mo kalay ko dyan? Basta nagdadrive lang ako. Hindi, syempre tiningnan ko. Kasi iniisip ko gaano kaya katagal to. So, May point 2 naman. buwan. Dapat pala. Oo.